Mga kapatid, ito ay karugtong ito sa igos. Dahil ang mga tao naman dyan ay nagsasabi na lahat ng ginawa ni Hesus Kristo, may karugtong daw ito kaakibat na espiritual. Dodong, saan mabasa? Lahat ng ginawa ni Hesus Kristo ay may kaakibat na espiritual. Huwag kayong gagawa-gawa ng istorya sarili ninyo at sabihin ninyo kay Jesus. Tapos susumpain, kayo daw. Alam niyo ang lansones? Ano bang tagbunga ng lansones? 'Di ba nagbunga ngayon, ano ngayon, September, October. Paano kung Marso? Hindi nagbunga ang mga lansones. Hindi pa panahon ng igos, sinusumpa ni Kristo. Ano siya? Sabihin natin hangal, tanga, kayo ang naglagay ni Kristo nga tanga at hangal si Kristo. Dahil walang bunga, dahil hindi pa panahon ng igos, ang Bible nagsasabi, hindi pa panahon, ay sinumpa niya dahil walang bunga. Mabasa sa Revelation chapter 7, Apocalypse chapter 7 verse 1, na ang mundo pala kwadrado. Kwadrado dito. And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth. Four corners. Ang apat daw ng mga anghel nakatayo daw holding of the four corners of the earth. Kwadrado. Ang mundo. Kwadrado. Sige, lusot, lusot. Hanapan nyo ng lusot. Kwadrado pala ha. And they're holding the four winds. Yung mga anghel, naghawak daw ng yung mga hangin, ng apat na hangin. At ang mga anghel, apat na anghel, nandoon daw sa four corners. Four corners. Kwadrado. Kwadrado ang rectangle. Ang earth. May haligi daw ang mundo. Grabe ang Biblia. Ang mundo, may haligi. Tingnan mo. Oh. Tingnan nyo dito. Basahin ko. Basahin ko. Okay. Ayon ito sa New International Version, NIV. Sinabi dito sa Psalms 75 verse 3. When the earth and all its people quake, it is I who hold its pillars firm. Ang earth pala, when the earth and all its people holds the pillar of the earth, ang Diyos hold sa pilar. Ang mundo may haligi. Bako naman, bahay haligi. Buti lang ngayon. Patong klase, saan ba ang haligi? Saan makita? Kung makita yung haligi, sisirain ng Israel yan. Ang mundo may haligi, sisirain ng Amerika yan. Kung may haligi ang mundo. Ito sa Genesis, Kapitulo 7, versikulo 11. In the 600th year of Noah's life, in the second month of 7th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. And the windows of heaven were opened. Yung pangyari ito kay Noah. Mabintana pala. Mabintana. Naku, magano ka bintana. Ang langit may bintana. Bahay? Ano, bahay? May bintana ang langit and the windows of heaven were opened. Siguro, sige, palusot. Sabihin naman ito, spiritual, parabol, allegoric, metaphor. Sige, lusot kayo, lusot. Nagtuturo, kain ng laman ng tao. Grabe. Saan mabasa? Sa Leviticus 26, versikulo 29. Basahin natin dito sa Tagalog. At kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at ang mga laman ng inyong anak na babae ay inyong kakainin. Oy, naku, Diyos. Prior to it, the context, nagalit ang Diyos. Pag hindi daw siya sinusunod, etc., ganito ang iyang parusa. Ipapakain niya ang laman ng kanyang anak na lalaki at ang kanyang anak na babae, laman ay ipapakain sa kanya. Naku naman, Panginoon, kanibalism yung Panginoon. Nga ipakaon mo ang karne ng anak ko. Kung kayo, ikaw ay pastor, ikaw ay reverend, ministro, pare, ang nakikinig kayo, tandaan ninyo, kayo ba'y may pananampalataya o wala? Bakit? Dahil sabi ni Jesucristo, kung kayo may mga pananampalataya, sabi niya,
Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kung may pananampalataya, ikaw sinlaki ng buto ng mustasa. Gamitin ninyo ang tinatawag metaphor, baka sabihin pa nyo simile, imagery, parable, illusion, irony, personification, paradox, ano pa dyan, hyperbolic, spiritual, colloquialism. Sige, saan ninyo i-apply dito? In what sense ninyo ito i-apply?